wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ngalan ni Allah, pagpupuri sa Kanya palagi, pagpapaabot ng kapayapaan at pagpupugay sa mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa ng kanyang mga kaanak, mga kapanalig at lahat-lahat ng magsisipanig. Nawa ay abutan tayo lahat ng kapayapaan, pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang habag para sa lahat ng mga maaabot ng pagtalakay nito. Nais nating banggitin o basahin mula sa Quran ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos ng a'udhu billahi minash shaitanir rajim, saklolo mula kay Allah laban kay Satan asang isinumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah ang maawain, ang mahabagin. Ang banggit sa Quran ay ganito: Qul ya ahlal kitab ta'alaw ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga katagang narinig natin sa wikang Arabe, sabihin, o kayong mga makabiblia, hali kayo sa iisang salita na pareho lang ng sa amin ang nasa inyo. Ang huwag tayong sumamba sa iba kung hindi kay Allah lang, at huwag nating ihahanay sa Kanya ang anuman. Huwag din natin gawing Panginoon ang isa't isa bukod pa kay Allah. Kung aayaw sila, sabihin ninyo lang, mapatutunayan kahit ninyo na kami ay mga sumusunod lamang naman. Yan ay matatagpuan natin sa kabanata ng Ali Imran mula sa Quran, kabanata ng Ali Imran at talata bilang 64. Sa pagkakataong ito, sa serye ng ating mga pagtalakay ukol sa relihiyong Islam at ukol sa mga relihiyong nakapalibot dito, ang nais nating bigyang pansin ay ukol sa nangyaring napakalagim o para naman sa mga Kristyanuhan, nangyaring napakagandang bagay para sa kanila dito sa minamahal nating kapwang si Jesucristo o kilala namin sa Islam na bilang si Nabi Isa. Ang pamagat o pinamagatan natin ng ating pagtalakay ngayong pagkakataon na ito na bakit ninyo ako pinabayaan. Ito'y original nating nabigyan ng pamagat noong una itong marinig bilang huwag ninyo akong ipako. Subalit nakita natin mas maganda at mas naaangkop ang bago nitong pamagat na bakit ninyo ako pinabayaan. Sa panimula, nais nating sabihin na hindi ako umaasa na inyong maiibigan ang mapapag-usapan natin ngayon. Kahit naman ako, nung aking mapagtanto at mapag-isip-isipang nangyari sa kanya, hindi ko talaga nagustuhan yung nangyaring yun. Kinikilabutan ako sa tuwing ito'y sumasagi sa aking isipan. Kaya lang, mahalaga kasing tumbukin ang hinaing na ito at pag-usapan natin. Ukol ito sa isang lalaki na umano ay karumal-dumal na pinatay. Karumal-dumal dahil nakita niyo siguro kung paano yung portrayal ni sino nga itong director na ito dun sa pelikulang The Passion of Christ. Hindi ba naman karumal-dumal pa yung nangyari yun? Kung ganun nga talaga nangyari, pinagtulong-tulungan ng lalaking ito, dumanas ng hindi mapapantayang kaapihan. Baka naman ikasama ng loob ng ibang makapapanood. Bakit ko sinabing lalaki? Hindi naman babae kasi si Jesucristo. Lalaki naman kasi, kaya yun din ang ating banggit. Dumanas siya ng karumal-dumal na kaapihan. Pinapanood ng regular, taon-taon sa mahal na araw, yung kanyang paghihirap. Pinapanood kung paano siya pinaglaruan. At sa kasalukuyan, yung kahayupan na ginawa sa kanya ay itinuturing ng napakaraming naniniwala umano sa kanya bilang kanilang kaligtasan. Bago nawala si Jesucristo, alayhi salam o si Nabi Isa, baka na naman ikasama ng loob, pero sinasabi natin bago siya nawala, kasi wala na naman siya ngayon. Inaamin naman ng lahat na siya'y umakyat na sa langit
wala na sa lupa. Kaya sinabi natin bago siya nawala, ay nagsumamo siya. Meron siyang hiningi o hiniling. Sabi niya sa kahulugan o sa ating sariling pagsasalarawan ng kanyang sinabi, parang awa nyo na, huwag ninyo kong ipako. Yan ang kanyang tanging hiling. Hinihiling niya sana wag mangyari yun. Kung siya ay pinakinggan sa kanyang hiling, si Jesucristo humiling na wag sana siyang ipako, kung siya ay pinakinggan, malalaman natin yan ngayong pagkakataon na ito, sa pagtalakay na ito at maiintindihan. Ngunit bago yan, magbalik tanaw tayo sa kanyang pinagmulan. Isang naiibang balita ang ipinahayag ni Arkanghel Gabriel o ni Jibril sa Islam dito kay Maria o kay Maryam. Ito ay tungkol sa kanyang pagdadalang tao at pagsisilang ng isang dakilang anak na magiging propeta. Matatagpuan sa aklat ni Marcos o ni Mark, unang kabanata at talata bilang 31. Ito na may matatagpuan sa Quran sa kabanatang pinamagatang Ali Imran at talata bilang 45. Kasunod nung pagbabalitang yon sa kanyang kapanganakan, sumunod yung pagkamangha ng mga guro, ng mga maestro sa templo. Dahil sa 12 taon pa lang yung bata nung dalhin doon sa templo, ay nakaya ng makipagtalo. At talaga namang tinalo niya sa usapan at sa balitaktakan yung mga tagapagturo ng relihiyon. Pagkatapos nun, nalaman natin na siya ay tinukso ng demonyo sa disyerto. Tinukso siya ng demonyo sa disyerto dahil siya ay nag-ayuno ng 40 araw. Tinukso siya. Pagkatapos noon, ang sumunod na pangyayari na ay parang naobliga siyang gumawa ng milagro. Yun ay nang maubusan ng alak sa isang piging o sa isang handaan. Siya ay nagmilagro umano at ginawang ang tubig sa mga tapayan ay pinakamasarap na alak nilang natikman. Naparami din niya ang mga pagkain, naparami niya ang isda at tinapay. Sa isang pagsasalaysay ay naging nakakain ng 4,000. Sa kabilang salaysay naman ay nakakain ang 5,000. Halimbawa ng kanyang mga himala, hindi lang itong kanyang himala, hindi lang alak ang bumaha, hindi lang isda at tinapay ang napakarami, bumaha din ng milagro sa pagdating niya. Muling nakalakad o muling nakakagalaw ng mahinusay ang mga paralitiko. At ang mga bulag ay nagsibalikan ng kanilang mga paningin, nabuhay at nagsibangon ng mga patay. Siya mismo ay nakalakad sa tubig at napapahinto niya at nauutusan ng bagyo. Kaya napakarami ng naakit at nahikayat na sa kanya'y sumunod at sumampalataya. Pansamantala, tigilan natin ng kaunti ang tungkol sa mga nangyari sa kanya. Magbigyan naman tayo ng pagkakataon para malaman natin ano bang kanyang mga itinuro. Puro lang ba siya mga milagro? Wala ba siyang dalang mensahe? Anong kanyang tinuro? Ang itinuro niya matatagpuan sa Mateo, Kabanata 4, talata bilang 17. Ang sabi niya, ang kasalanan ay talikdan dahil nalalapit ng maghari ang langit. Isa pang itinuro niya sa aklat muli ng Mateo, Kabanata bilang 5 at talata bilang 18. Sabi niya, pakatandaan ninyong hanggang nananatili ang langit at lupa, walang kahit na katiting at pinakamaliit na bahagi ng batas ang mawawala. Isa pa rin sa itinuro niya, ang tangi kong ginawa ay ilahad sa inyo ang katotohanang narinig ko mula sa Diyos. Ito'y matatagpuan sa aklat ni Juan o na John, Kabanata bilang 8 at talata bilang 40. Ang huli, hindi ito huli, ang dami niyang itinuro, ang dami niyang pagpapaliwanag, pero sa mga ginamit nating halimbawa, ito na ang huli. Sabi niya sa aklat muli ni Juan, John 8:42, ang sabi niya, ako ay galing sa Diyos at narito na nga ako. Hindi ako naparito dahil sa sarili kong gusto, kaya lang ay isinugo niya ako. Napakalino ng kanyang mga katuruan. Ngayon naman, sa kasalukuyang panahon, napakarami ang umaasa sa kanya. Ang daming naghihintay. Sobra lang ang paghihintay. 1800s pa lang, itinayana ng sekta ng mga Sabadista ang kanyang pagdating. 2 beses silang sinabing darating siya sa ganitong date.
Dalawang beses din silang pumalpak sa kaligtasang dulot ng pagkabayubay niya at pagkamatay umano sa krus. At matagal nang pinagkakitaan ang kwentong ito. Marami na ang mga tumiba, marami na ang tumubo sa pagtitinda ng kanyang dugo, sa pagtitinda ng kanyang tinik, sa pagtitinda ng kanyang napakaliit na tapis nung siya ipako umano sa krus, at napakarami na lalo ang kumita sa kanyang kahoy at pako. Kasing dami ng mga taong nagpako ng kanilang kaligtasan sa kanyang krusipiho. Alam nyo kasi, dahil sa krus na ito, nawala ng kwenta ang pagsunod sa utos na Diyos. Yung pa naman ang pinakamahalaga niyang pinakaturo-turo. Nang tanongin siya, Guro o Master, ano po ang pinakamahalaga kong gawin? Wala siyang ibang itinuro kundi yung pagsunod sa batas ng Diyos. Kaya lang, nawalang halaga dahil lang sa katuroang ukol sa pagkakapako na ito. Para namang ginagawa nilang pinipiga nilang pilit ang pagkakapakong ito sa krus hanggang sumirit ang kanyang dugo at isinasabit nila o isinasampay ng paulit-ulit yung bugbog niyang katawan sa krus. Hindi pa sila kasya dyan. Ipinago pa. Kaya parang ayos na, maliligtas na umano sila. Pagkukumpara lang ng konti, mawalang galang o hindi naman pwedeng mawalang galang dahil mahal ng propeta natin si Jesucristo o si Nabi Isa, paghahambing lang. Maaari nating sabihin na hawig kay Osama bin Laden itong propetang ating ipinagtatanggol ngayon, si Jesucristo. Bakit kanyo? Hindi naman siya kahawig ng kahit na sinong Santo Papa. Lalong hindi siya kahawig ng sino mang nagtuturong ministro at pastor dahil yung tinutukoy nating propeta, balbasarado. Hindi makinis at nagsusuklay ng kanilang balbas sa pamamagitan ng jilet. Magkaiba, no? Balbasin. Balbasarado, arabong-arabo ang itsura. Pero kung titingnan natin, kahit magkahawig sila, di hamak na parang lumamang si Bin Laden. Bakit lumamang? Tinakot na ng Amerika ang Afghanistan. Nabobombahin kapag hindi nila isinuko si Bin Laden. Tinakot na pupulbusin ang bansang ito. Pero hanggang ngayon, nadurog ng Afghanistan, hindi pa rin nila isinusuko at ibinabalato si Bin Laden sa mga Amerikano. Hirap pa rin silang hanapin kung nasan ito. Pero yung kawawang propeta, si Jesucristo, alayhi salam, umano, ibinenta kapalit ng 30 pirasong pilak. Pagkatapos siyang madakip, nagkanya-kanya na ng tago at nagkanya-kanya ng nagpulasan at nagtakbuhan yung kanyang mga natuturuan ng mga mag-aaral. Pagkatapos yung sinabi pa sa kanya, hindi kita kailanman iiwan. Itong si Pedro, 3 ulit siyang itinatwa. Sinabing hindi ko kilala. At pinabayaan siya ng lahat ng mga sinabing nagmamahal sa kanya at sumusuporta na mag-isa. Kaya nasabi nating lamang pa sa Bin Laden. Hindi naman nila kalahi, si Jesucristo alayhi salam, kalahi nila, nakuha nilang iwanan at ipagpalit. Nasaan na kaya yung mga nabanggit natin kaninang 9,000 na nakikain at nakilamon sa pinarami niyang tinapay at isda? Bakit biglang nangawala yung mga lumpo na nakatakbo na o baka nagtakbuhan pagkatapos nilang pagalingin at saan na napunta yung mga paralitikong kanyang napagaling? Pati ba naman yung mga bangkay na nabuhay niya, na kung hindi niya binuhay ay patay pa rin, hindi rin siya naalala, hindi rin siya tinulungan. Yung mga bulag na nakakita sa pamamagitan ng pagmamilagro niya, bakit hindi na makita-kita nung nahuli siya? Naglaho na rin pati mga kalapating mabababa ang lipad na napagbago niya sa pamamagitan ng kanyang mga ginintaong aral. Pati na yung mga kolektor ng buwis na umano'y naging mabuting mga tao na wala din. Subhanallah. Yung 12 niyang mga tauhan at mga disipulo o mga apostoles, yung 72 disipulo niya, mga tagasunod, yung mga kamag-anak niya, yung nanay niya, at kung sino-sino pa. Siya nga pala, di ba alam natin wala siyang ama? Oo, totoo naman yun. Pero imposibleng wala siyang mga kamag-anak dahil yung nanay niya, hindi naman ipinanganak sa pamamagitan ng isang milagro. Bigla lang sumingaw yung lupa, lumabas si Maria alayha salam. Hindi, may mga kamag-anak. Nasaan na yung kanyang mga kamag-anak? Yung kanyang angkan? Di man lang siya ipinagtanggol. Wala nang kwento tungkol pa sa kanila. Para bang kulang yung kanyang mga nagawang kabutihan para sa mga tao nating nabanggit. Para iwanan na lang siya ng ganun kadali.
Wala man lang bang kahit na isang maliit na sukli yung kanyang nagawang mga kabutihan at kanyang mga naitulong. Hindi ba uso sa bayan ng mga Israelita? Hindi ba uso sa mga Hudyo ang utang na loob? Magagaling lang ba silang maghingi ng kagalingan at manghingi ng milagro at manghingi ng makakain? Pagkatapos pag nagkagipitan, pag nasusukol na, yung taong kanilang hiningan, yung taong kanilang nahinga ng tulong, kanya-kanya ng takbuhan, pinababayaan. Ang talagang hindi mabura-bura sa isip ng sino mang titingin sa nangyaring ito. Yung karumal-dumal na nangyari, na nakuha pa nilang ikwento. Hindi naman mga Pilipino ang nagkikwento sa Biblia. Hindi naman mga Amerikano ang nagkikwento sa Biblia. Hindi naman mga Inchik ang nagkikwento sa nangyari. Ang nagsasalaysay, ang nagsasaad ng buong pangyayari, mga kalahi niya. Kung sino yung mga nagsisigawan ng ipako siya sa krus. Kung sino yung mga nagsitalikuran, kung sino yung mga nagpanakbuhan, kung sino yung mga nagtraidor sa kanya, sila yung nagkwento kung anong ginawa nila sa kanya. Subhanallah. Nagtulong-tulong sila para matiyak na masusukol at mahuhuli nila si Jesucristo alayhi salam o si Nabi Isa. Si Judas Iscariote, hinalikan pa siya. Napakakapal naman ng labi nun, hindi lang ng mukha. Hinalikan pa para lang maituro na siya talaga yung dapat dakpin ng mga kawal ng mga Romano para damputin. Si Pedro nakipagkampihan dahil kung hindi, bakit niya itinangging kakilala niya? Hindi man lang niya ipinagtanggol yung kanyang guro. At lahat ng kanyang mga tauhan ay nagpulasan at nagsitakbuhan. Ang pinakamatindi nang tanungin sila ni Poncio Pilato kung anong gagawin sa kanilang hari, sabi nilang lahat. Bakit lahat? Karamihan kasi sa kanila, yun ang sigaw. Anong sigaw nila? Ipako siya sa krus o dapat siyang mamatay. Ang nangyari, shortcutin natin yung The Passion of Christ, ang haba-habang pelikula, dinagukan siya, sinampal siya, hinubuan, pinainom ng suka, kinoronahan ng tinik, sinaksak, pampinali, ipinako sa krus hanggang sa lumamig, hanggang siya ay maging isang malamig na bangkay. Magkahawig na naman, may kahawig na naman. Yung nangyari sa kanya, kung titingnan natin, ay parang isang massacre o pangmamassacre. Hindi ba yun naman ang nangyayari at ginagawa ng mga Hudyo hanggang ngayon sa Palestine? Minamassacre ang mga tao doon para maangkin nila ng buong buo yung lupain ng Palestina na kahit kailan na hindi naman talaga na ipangalan sa kanila. Ibig sabihin, pag ang bagay ay hindi nakapangalan sa iyo, ay hindi iyo. Ang pangalan ng lupain ay Palestina, natural, ang may-ari nun, mga Palestinian. Pero nakakapagtaka, no? Sila yung pinalalayas sa kanilang sariling bahay. Nagtataka ako, at dapat magtaka na rin kayo, kasi dapat masaktan ang mga nagmamahal kay Jesucristo. Dapat masaktan sa nangyari. Pero sa kabaligtaran, ikinaliligaya pa ito ng mga tagasunod niya dahil ito raw ang gagamitin nilang salbabida. Yung krus, yung krusipiho, ang pagkakapako sa krus, ito raw ay magagamit nilang salbabida, bagay na magagamit para sa kanilang kaligtasan. Kayang-kaya nilang panoorin ng paulit-ulit yung pelikula at wa-effect sa kanila, baliwala lang. Wala man lang kahit na isang Kristiyano ang nag-iisip na ipaghiganti siya. Wala man lang naghahabol ng katarungan laban sa lahing Hudyo na naulit-ulit na o paulit-ulit nilang inapi si Jesucristo sa Darussalam o sa Jerusalem. Mabuti pa nga yung ibang mga tinuturing na bayani. Mabuti pa si Ninoy. Mabuti pa si Joseph Estrada. Ipinagralya ng milyon-milyon dun sa EDSA. Pati nga si Etchagaray, milya-milya ang lamang dahil inalala ng simbahan hanggang sa kulungan. Alam niyo bang ginawa? Binigyan siya ng napakalaking rosaryo. Yung bang galing pa ng Baguio, yung kahoy, yung malalaki. Halos yung laki ng kamao ang bawat beads nun. Tapos, subhanallah, yung inaangkin ng maraming tao na mahal nila na anak ni Maria, wala man lang kahit na isang Kristiyano ang kinukuluan ng dugo. Kaya ganun. Ano kaya nangyari?
Sabi ng mga kolektor at ng mga nagpapaikot ng abuluyan, ang pagkamatay at pagkakapako sa krus ni Hesukristo ay isang bagay na kailangan. Ito raw kasi ang misyon ng kawawang si Kristo. Yung siya'y gawing sangkalan ng kasalanan ng mga Kristiyano at pangkalso sa impyerno. Hindi na natin nais na sagupain pa at salubungin o kontrahin ang katuroang ito. Ang atin lang, bilang normal na tao at nagtataglay ng malinaw na pag-iisip, sino ang nagsabi na sinabi ni Hesukristo na ang sabi ng Diyos ay dapat siyang mamatay? Dahil wala naman kasing itinuro si Hesukristo na hindi iniutos sa kanyang ituro ng poong may kapal. So, sinong nagsabi na sinabi ni Hesukristo na sinabi ng Panginoon niya o ng Diyos na dapat siyang mamatay para sa kasalanan ng kung sino-sino? Sino ang nagsabi na sinabi ni Hesukristo alayhi salam na huhupa na lang basta at mabubura ang galit ng Diyos sa tao kapag si Hesukristo ay patay na o naipako na sa krus? Alam niyo, napakagandang palaisipan ng kwento ukol sa kanya diyan sa aklat ng Biblia. Hindi ka mauubusan ng hiwaga at hindi ka mauubusan ng misteryo. Papipiliin ka ng tamang sagot dahil nandun yung tamang sagot at nandun din yung mali. Papipiliin ka ng tamang sagot at bahala kang isipin kung alin sa mga nandoon ang tutugma at siyang tumpak na kasagutan. Ipagpalagay natin na tama ang kwento. Pagpalagay natin yung kwento na ang tamang kwento ay dapat ngang ipako siya sa krus para mamatay. Na siya namang pinaniniwala ang pilit ng mga sumusunod umano sa kanya. Tatanggapin ba ninyo na ibasura na lang ang iba pang mga katuruan niya para lang malunok ninyo yung pagkakapako sa krus, o para lang malunok nyo ang krus ay itatapon na lang yung kanyang mga itinuro na iba? Mga katuruan na kapag inyong tinanggap, babasagin ang inyong paniniwala at pananalig sa kanyang krus at sa kanyang pagkakapako. Tingnan natin kung ano ba itong mga katuruan niyang ito. Napakaraming parabola ni Hesukristo alayhi salam o ni Nabi Isa na umano'y nakasulat sa Biblia o mababasa sa Biblia. Parabola na tungkol sa buto ng mustasa, parabola tungkol sa suwail na anak, the prodigal son, parabola tungkol sa asin, parabola tungkol sa buhangin, parabola tungkol sa pagtatayo ng bahay sa buhangin, parabola tungkol sa ilawan, parabola tungkol sa kung ano-ano pa. Maaring ginagamit ng mga tagapagturo, lalo na ng mga pari sa pagmimisa, ang mga parabolang ito ni Hesukristo alayhi salam o ni Nabi Isa para lamang bigyan ng leksyon ang mga uma-attend o mga dumadalo sa kanilang pagmimisa. Subalit, alam nyo ba na may isang parabola na kahit minsan ay hindi pinagtangka ang ikwento sa atin ng mga leader pananampalataya ng sangkakristyanuhan? Alam nyo ba, may isang parabola na pinipilit nilang hakbangan, lagpasan at hindi pansinin? Ang parabolang ito ay nasa saad ng ganitong paraan. May isang mayaman na nagmamay-ari ng isang malawak na lupain ang nagtayo ng ubasan. Binakuran niya ang ubasan na ito at nilagyan ng pigaan. Kasi ubasan, may kailangan may pigaan para makagawa ng, alam na natin. Naglagay din siya ng tore na pangtanod, panggwardya. At pagkatapos, tsaka niya ito pinaupahan at siya ay humayo na para maglakbay. Dumating na yung panahon ng anihan. Kaya yung may-ari ng ubasan ay nagpadala ng mga utusan upang makuha ang kanyang parte sa mga inani. Ang nangyari, pinagbubugbog, pinatay, pinagbabato itong mga ipinadala niyang mga utusan para maningin. Nagpadala siya ng higit na marami pang ibang bilang ng utusan, subalit ganun din ang sinapit ng mga yun sa kamay ng mga nangungupahan sa kanyang lupain. Hanggang sa huli, naisip ng may-ari ng ubasan na ito na ipadala ang kanyang sariling anak
Pay attention dito sa passage na ito. Hanggang sa huli, pagkatapos ng lahat ng mga pinagbubugbog, pinagpapapatay at pinagmumura ng mga utusan niya para maningil, hanggang sa huli, naisip niyang ipadala na mismo yung kanyang sariling anak sa kanila sa pag-aakalang irirespeto naman siguro nila ito dahil ito'y kanyang sariling anak. Subalit nang makita ng mga nangungupahan sa kanyang ubasan ang kanyang anak na paparating, isang maitim na balak ang kanilang niluto. Patayin natin ang anak ng may-ari at aangkinin na natin ang kanyang lupain. Siyempre, pag namatay may-ari, ang susunod na magmamana yung anak. Wala nang magmamana pag napatay na. Mamamatay may-ari, so naisip nilang magiging kanila na. Ang ginawa ng mga taong ito, hinuli nila yung anak. Kinaladkad nila palabas ng ubasan at pinatay. Pagkatapos magkwento ni Hesukristo nitong parabolang ito, nagtanong siya. At ngayon, kapag dumating na ang may-ari ng ubasan, ano ba ang gagawin niya sa mga nangungupahan? Siya na mismo sumagot ng tanong niya. Sabi niya, tiyak na papatayin niya ang mga walang kaluluwang ito at ipapaupa ang ubasan sa iba na ibibigay sa kanya ang kanyang parte sa tamang panahon. Baka maisip ng mga aabutin ng pagtalakay na ito na gawa-gawa lang natin yung kwento. Di basahin nyo mismo, hanapin nyo sa aklat ni Mateo, kabanata bilang o kapitulo bilang 21 at talata bilang 33. Isipin natin, sino kaya ang tinutukoy sa parabolang ito na anak ng may-ari ng bahay? Ano ba ang tinutumbok ni Hesukristo o ni Nabi Isa? Ano bang kanyang pinatatamaan sa parabolang ito? Di para malaman nyo ang sagot, tingnan nyo siyang mabuti. Tingnan nyo mabuti kung anong alam nyo sa nangyari sa kanya. At tingnan nyo rin mabuti ang parabola. Timbangin natin kung sa pamamagitan ng pagkatay sa kanya ng mga Hudyo ay patatawarin ng kanyang ama ang kasalanan ng mga Kristiyano. Kung patatawarin nga ba na talaga ng kanyang ama ang mga kasalanan ninyo, isipin na lang yung mabuti. May utang kayo sa akin. Nag-utos ako ng mga tao para maningil sa inyo at pinapunta ko doon para maningil. Tapos, ang ginawa nyo, pinagpapatay nyo, pinagmumura, ininsulto at pinalalayas nyo ng ubasan. Hindi nyo binigay yung aking parte. Hanggang sa naubusan na ako ng maipapadala dahil lahat natatakot na sa inyo dahil pinagpapatay nyo o pinapahiya. Naisip kong ipadala na yung sarili kong anak mismo, baka galangin ninyo. Total, anak ko na yon. Pagdating niya doon ay pinatay nyo pa rin. Patatawarin ko na lang kayo basta ng inyong utang sa akin. Dahil lang sa napatay niyo yung anak ko? Kapwa-tawad na ba tayo? Ang utang niyo, ipatong pa dun sa buhay at kahihiyan ng mga iba pang utusan ko na ipinadala para maningil. Ipatong pa dun sa pagkakapatay niyo sa anak ko. Patatawarin ko na lang basta dahil napatay niyo yung mahal kong anak. Tingnan natin uli ang kwento. Kung talagang sagot na ni Kristo, alayhi salam, ang kasalanan ng mga Kristiyano, ibabasura na lang ba natin ang nangyaring pag-ayaw niya na ito ay matupad? Subhanallah. Bukod sa siya ay merong mga allusions o mga pagtutukoy doon sa mangyayari na hindi yun magugustuhan ng poong may kapal. Kasi kung titingnan natin, yung ubasan ay parabola tungkol sa daigdig. At lahat ng mga tao, sila yung mga nangungupahan o nakikigamit ng daigdig na ito. Nagpadala ng utusan ng mga propeta, ng mga alagad, ng mga mensahero ang pong may kapal para singilin ang mga tao sa pagsunod at pagtupad sa kanyang mga utos. Hanggang sa hindi na nila matupad ito at naubos na, nagpadala na siya ng pinakamalapit sa kanya, si Hesukristo. Sa panahon na yon. At pinatay pa rin. Anong sabi ni Hesukristo? Ng impyerno.
dun sa mga walang hiyang yun na mga nagpapatay sa pinakahuli niyang ipinadala. Sabi ba ni Jesucristo, patatawarin na lang ng poong may kapal? Hindi yata. Basahin ng mabuti ang parabolang yan at itindihin ano bang tinutukoy niya. Ngayon, balingan naman natin at pagtuunan ng pansin itong pangalawang punto na kung talagang sagot na ni Kristo ang kasalanan ng mga Kristiyano, bakit kaya ang kanyang mga sinabi ay hindi pagpahayag o pagtanggi na lang sa bagay na ito? Inaayawan niya. Hindi iisang pagkakataon na mababasa nating wala siyang planong magligtas ng kahit na sinong Kristiyano. Unang-una, wala naman siyang kilalang kahit isang Kristiyano sa panahon niya. Ang lahat ng mga taga-sunod niya hindi Kristiyano, mga Hudyo. Wala siyang kilalang Kristiyano. Hindi tinatawag na Kristiyano ang mga taga-sunod niya sa panahon niya. Sila, ang tawag pa rin sa kanila, mga Hudyo pa rin. Subhanallah. Wala siyang planong magligtas ng kahit na sino. Pagdating niya at ng mga disipulo sa gawin ng Getsemani o ng Getsemani, anong ginawa niya? Inutusan niya yung mga tao, yung mga disipulo niya, yung mga apostoles niya, yung 12, sabi niya, dito lang kayo. At pupunta muna ako doon para manalangin. Dito lang kayo. Imagine niyo yung sitwasyon na dito lang kayo, pupunta lang ako doon para manalangin. At isinama niya si Pedro at ang 2 anak ni Zebedee. Isinama niya si Pedro, nag-iwan na siya, nag-post na siya ng mga taong bantay, nagsama pa siya ng mga alalay. Pagkatapos, anong nangyari? Ayon din sa Biblia, sabi, nakubabawan siya ng labis na lungkot at sama ng loob. Kaya nasabi niya, ang lungkot sa aking puso ay sukdulan na halos ako ay ibuwal na nito. Halos matalo na siya ng kanyang pagdadalamhati, ng kanyang nararamdaman. Tapos sabi pa niya dun sa 2 alalay na dinala niya, dumito lang kayo at magbantay sa akin. Dumito lang kayo. Subhanallah, tingnan niyo yung strategy. May bantay sa outer, may bantay sa inner, at saka lang siya naging kampante at naging komportable na manalangin. Sabi niya, o sabi sa Biblia, lumayo pa siya ng kaunti at saka tumira pa sa lupa. Si Jesucristo nakatira pa, hindi nakataas ang kamay at humihingi, nakatira pa. Kung paano manalangin, yung mga hindi mga Kristiyano, ganun siya nanalangin, saka siya tumira pa. Nanalangin siya habang nakatira pa, hindi nakataas ang kamay o nakatingala sa langit. Sabi niya sa kanyang pananalangin, habang nakatira pa, aking Ama, kung maaari, tanggalin po ninyo itong saro ng paghihirap mula sa akin. Nagmamakaawa, aking Ama, kung maaari, tanggalin po ninyo itong saro ng paghihirap mula sa akin. Hindi po dahil iyon ang aking gusto, kundi sapagkat yun po ay pasya ninyo. Nang matapos siya sa kanyang pananalangin, nilapitan niya yung 3. Sino nga ba yun? Si Pedro at yung 2 anak ni Zebedee. Ano nangyari sa kanilang 3? Tulog. Nang makita niya, dapat sana awawa naman. Nagpahinga kasi napagod. Pero anong reaksyon niya? Kung talagang hindi niya sila pinagbabantay, bakit ganitong reaksyon niya? Sabi niya, nang maabutang tutulog-tulog yung 3, paanong nangyari na hindi man lang ninyo na kaya nang bantayan ako kahit isang oras lang? Sagot niya, nung makita yung 3 natutulog, paanong nangyari na hindi nyo man lang nakayanan na bantayan ako kahit isang oras lang? Kaya si Jesucristo sa panahon yun ay nagpapabantay talaga, nagpapagwardya. Alalay talaga niya at mga bodyguard yung mga tao. Alam niya kung anong mangyayari, kaya naglagay siya ng mga bantay para masawata at mapigil yung pagdakip na yon. Bakit niya gugustuhin mapigil? Baka sabihin na naman natin, nagawa-gawa lang natin ito o gawa-gawa ko lang. Hanapin ninyo, tingnan sa aklat ni Mateo, kabanata bilang 26, talata bilang 36 hanggang 40 yung kwentong yan. Isipin natin mabuti. Talaga bang may usapan na kapag napatay si Jesus
ay matutuwa ang Diyos sa tao? Talaga bang pwedeng gamiting salbabida ng kaligtasan mula sa pagkalunod sa kasalanan ang kanyang krus at koronang tinik? Kung talagang sagot ni Hesukristo sa krus ang pagnanakaw, ang pangangalunya, kung talagang sagot niya ang sugal, kung talagang sagot niya ang alak o paglalasing, kung talagang sagot niya ang pagiging durugista, kung talagang sagot ni Hesukristo ang korupsyon, at kung ano-ano pa, bakit hindi yata siya natutuwa na mangyayari sa kanya ang bagay na yun? Kalimitan ng mga tao kapag alam nilang magiging bayani sila, ay lalong itinataya ang buhay nila kasi alam nila mayroong worthwhile reason for dying. Alam nila magiging bayani, alam nilang titingalain sila, at alam nilang magiging makabuluhan yung pagkamatay nila. Pero ito, ang dami niyang maisasalba. Lahat ng mga sugalero at mga walang hiya, maisasalba, maililigtas mula sa apoy ng impyerno. Pero bakit ayaw yata niya? Sa sobrang ayaw niya, ipinapanalangin niya habang nakatira pa sa nakasubsob sa lupa na huwag po niyong ipahintulot, huwag po niyong pahintulot, huwag po niyong pawayaang mangyari. Ilayo niyo po sa akin ang saro ng paghihirap. Ilayo. Ayaw niya. Bakit ayaw yata niyang mangyari yun? Kahit kayo naman kahit sino namang tao, kung simpleng pagbababarilin ka lang, firing squad, siguro okay lang. Kaso, nakita nyo naman yung ginawa doon sa The Passion of Christ, hindi naman siya basta pinagbabaril doon Tinorture. Minasakal nga ang tawag doon. Nakita nyo naman, hindi naman latay yung nangyari sa katawan niya Nagkadahiwa-hiwa sa pagpapalo yung ginawa sa kanya. Kung talagang nangyari yun, subhanallah. Sino namang magpapakabayani na gawin yun sa kanya? Ang problema pa, habang ikaw ay pinaparusahan ng ganun ka kahapdi at ganun katindi, wala kang saklot. Imposibleng, hindi ko alam kung paano nangyari, kung paano kumapit yung ganung kaliit na tela sa kanya. Kahit lampin nilalagyan ng perdible, pero yun, paano kumapit yun? Ang liit-liit ng tela sa isang malaking tao. Ewan natin kung paano nangyaring magic doon. Habang hinihiya siya, nakahubad. Habang pinarurusahan, walang saplot kundi napakaliit na panyong yun. Subhanallah. Sinong gustong gawin yun sa kanya sa harapan ng pagkarami-raming tao? Kaya nga, propeta talaga si Hesukristo, alayhi salam, ipinagdasal niya sa poong may kapal, huwag niyo pong ipahintulot na ako'y mapahiya. Huwag niyo pong ipahintulot na ako'y maging kahihaya. Iligtas niyo po ako mula sa kanilang pangdudusta at panghihiya. Hindi niya hiningi na maligtas yung mga tao. Hiningi niya na siya ang iligtas laban sa kanila. Kung siya talaga ay naipako sa krus, biruin ninyo, kung talagang naipako siya sa krus, kung talagang siya yun, hanggang sa krus iba ang turo niya, o ibang aral na inihahatid niya sa atin at ipinaabot. Kung siya nga talaga yung naipako sa krus, hanggang sa dulo ng kanyang paghihirap, ay nagpupuyos ang kanyang damdamin at hindi niya matanggap na iyon ang kanyang dapat na kahinatnan. Si Hesukristo alayhi salam, kung talagang yun ang nangyari sa kanya na ipako sa krus, si Hesukristo ay umiiyak sa pamamagitan ng isang napakalakas na tinig. Nagpalahaw daw si Hesukristo kung siya ngayon. Ang sabi niya, Eli, Eli, lama sabachthani. Ang sabi niya, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ang sabi niya, Diyos ko, bakit niyo ako pinabayaan? Kaya ang titulo ng ating pagtalakay ngayon, yung mismong sinabi niya, bakit niyo ako pinabayaan? Kailangan ko pa bang sabihin kung saan matatagpuan ito? Mateo, Kabanata bilang 27, talata bilang 46. Subhanallah, si Hesukristo mismo, ang turo niya, ang pagkakapako sa krus ay kapabayaan. Diyos ko, bakit niyo ako pinabayaan? Ang pagkakapako sa kanya sa krus, kapabayaan. Kung siya'y napabayaan kaya siya naipako sa krus, paano siyang makapagliligtas? Ang pagkakapako nga sa krus
ay kapabayaan. Tinupad naman niya lahat ng inutos sa kanya at itinuro yung mga aral na kailangan marinig ng gustong mga manampalataya at magbago na ng kanilang mga daan. Nagreklamo lang naman siya. Natupad naman niya lahat ng inutos. Bakit siya pinabayaan? Hindi naman niya sinulo yung mga milagro. Hindi naman niya puro mga kamag-anak yung binuhay niya. Hindi naman puro kamag-anak yung pinagaling niya. Tinupad niya lahat ng mga utos. Kaya nagreklamo siya. Kung siya talaga yon, bakit siya pinabayaan? Subhanallah. Baliwala na lang sana kung hindi na lang sana siya nakalakad sa tubig. Baliwala na lang sana, hindi na lang sana siya nakapagpabago ng tubig at naging alak. Baliwala na lang sana kung hindi niya na lang kaya na makapagpagalaw ng kahit na ano at makapagpagaling ng may sakit. Baliwala na lang kung hindi niya kayang magpatigil ng bagyo. Baliwala na lang kung hindi niya kayang bumuhay ng patay. Sana, nung siya na yung papatayin, hindi siya pinabayaan. Hindi niya matanggap na pagkatapos niyang tuparin ang usapan sa pagitan niya at ng poong may kapal, siya'y ilalaglag, siya'y tatraydorin, siya'y pababayaan. Itinuro pa niya, sabi pa naman niya, nakakapahiya naman para sa kanya. Sabi niya, sa isa sa mga itinuro niya, popular din itong katuruan sa simbahan at kung saan-saan pang mga kapilya at pagtitipon-tipon, fellowship ng kakristyanuhan. Sabi ni Jesucristo umano, humingi at kayo ay bibigyan. Hanapin at inyo itong matatagpuan. Kumatok at kayo ay pagbubuksan. Sabi pa niya, interpretasyon ko ano ibig niya sabihin doon. Sino sa inyo ang hihinga ng kanyang anak ng tinapay para lang bigyan niya ng bato? O kaya ay hihinga ng kanyang anak ng isda para bigyan niya ng ahas? Pagpapatuloy pa niya, kayo ngang mga ubod ng sama, marunong magbigay ng mabuti sa sarili niyong anak, siya pa kayang nasa langit? Ibibigay niya ang mga mabubuting bagay na kanilang hinihingi. Tingnan natin kung totoo itong tinuro niya. Hindi lang siya kumatok si Jesucristo alayhi salam, kung totoo nga sa Biblia, hindi lang siya kumatok sa langit. Hindi lang siya basta nanghingi. Hindi lang siya basta naghanap. Nagmakaawa siya, nanginginig na lumuluha, nakasugsog pa sa lupa para lang siya iligtas. Kung totoong siya ay naipako sa krus at namatay, isa lang sa dalawa ang totoo. Isa lang sa dalawa ang pwedeng totoo at dapat tanggapin. Tapos yung isa, pipilasin na natin at tatanggalin. Itatapon na natin at hindi na tataglayin ang ating mga puso at ng ating mga isip at sasabihin natin isang kasinungalingan. Si Jesucristo ba ay pinakinggan? Sabi niya kasi humingi, bibigyan. Humanap, matatagpuan. Kumatok, pagbubuksan. Nung siya ay kumatok sa langit at humingi na siya ay iligtas, siya ba ay iniligtas at pinakinggan o hindi? Sasabihin natin, o baka wala tayong masabi kung hindi isang pagtunganga, wala tayong maisagot. Siya nga hindi pinagbigyan, siya nga hindi pinakinggan. Sino ba kayang uri ng Kristiyano ang mapapakinggan kapag kumatok sa langit? Kung si Jesucristong pinakamalapit, hindi pinakinggan, pinabayaan. Sabi niya, pinabayaan siya eh. Diyos ko, bakit niyo ako pinabayaan? Siyang nagturo nun. Nakapabayaan ang nangyari sa kanya. Kung siya nga, hindi pinagbuksan ng langit nung siya'y kumatok. Kung siya nga, hindi pinagbigyan ng langit nung humingi. Kung siya nga, hindi pinagbigyan ng langit nung hanapin niya yung tulong nila. Paano pa kaya yung kung sino-sino lang? Ito na siguro yung pinakahuli natin gustong ipaisip sa ating lahat. Kung totoong napatay si Jesucristo at nabayubay sa krus bilang kaparusahan, kahit wala siyang kasalanan, mangangahulugan itong wala siyang pananampalataya. Delikado ang maniwalang siya'y naipako sa krus. Delikado. Dahil sabi niya, kung mayroon lang kayo, kahit gabuto ng mustasa, alam niyo ba yung buto ng mustasa? Pagkaliit-liit na buto. Kung mayroon lang kayong kahit gabuto ng mustasa na laki o liit ng pananampalataya, magagawa ninyong utusan
ang punong ito na mabunot at tumapon sa dagat at susundin kayo nito. Sabi niya yan sa aklat ni Lucas o ni Luke, kabanata bilang 17, talata bilang 6. Sabi niya, kung meron lang kayong gabuto ng mustasa ng pananampalataya, magagawa niyong utusan ng punong ito na tumapon. Hindi nga siya nag-utos eh. Nagmakaawa nga na iligtas. Hindi natupad. Ibig sabihin ba nun eh, kahit gabuto ng mustasa, wala siyang pananampalataya? Nakakatakot. Nakakatakot ang maniwala at bumilib na lang basta na siya'y naipapo sa krus dahil kinakalaban ito at sinasalubong at sinasalungat yung mismo sarili niyang katuruan. Kung meron lang kayong kahit gabuto ng mustasang pananampalataya, kaya niyong sabihin sa isang bagay na tumapon ka doon, puno, tumapon sa dagat. Hindi nga lang siya nagsabi, oy, ikaw tumapon ka. Sumubsob sa lupa. Hiningi na siya'y maligtas. Pero hindi nangyari dahil siya umano mismo yung nagsabing, bakit niyo ako pinabayaan? Bakit niyo ako nilaglag? Bakit niyo ako tinwaydor? Bakit di niyo ako tinulungan? Subhanallah. Matatagpuan natin yung sinabi niyang yun tungkol sa gabuto ng mustasang pananampalataya na kung meron ka magagawa mong hingi ng kahit na ano't mangyayari sa aklat ni Lucas, kabanata bilang o kapitulo 17 at talata bilang 6. Subhanallah. Isipin nating mabuti kung alin ang totoo. Siya ba talaga'y naipako sa krus ayon sa kanyang sariling katuruan? O siya ba talaga'y naipako sa krus dahil yun ang gustong mangyari at papaniwalain tayo ng mga tagapagturo nung inaangking sila daw yung mga naturuan ni Hesukristo ng pananampalataya? Bakit sila daw? Kasi wala namang itinuro si Hesukristo na sekta. Wala nga siyang tinurong relihiyon nung dumating siya. Saan ang galing ang Roman Catholicism? Hindi nga niya nababanggit nung buhay pa siya yan. Saan ang galing ang Jehovah's Witness? Hindi niya nabanggit yung mga yan nung buhay siya. Hindi niya alam yung mga terminong yan. Saan ang galing ang Seventh-day Adventist? Saan ang galing ang kung ano-anong aglipay? Saan ang galing yung mga Christian Scientist Church? Saan ang galing ang Iglesia ni Cristo? Saan ang galing ang dating daan? O saan ang galing ang Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus? Haligi at suhay o haligi at saligan ng katulad. Saan ang galing itong mga grupo-grupong ito? Saan ang galing ang Church of Mormon? Saan ang galing yung mga yan? Hindi niya nababanggit, ibig sabihin hindi niya alam. Hindi niya nabanggit, ibig sabihin hindi niya kinakampihan. Hindi niya nababanggit, ibig sabihin wala siyang pakialam. Saan ang galing? Wala siyang itinurong kahit na isang sekta. Hindi nga siya nagbanggit ng relihiyon nung panahon niya. Ang binabanggit niyang tangi, sundin ang kalooban ng poong may kapal. Wala nang iba. Kung kayo'y tagalupa, sumunod sa Kanya, dahil ang mga tagalangit ay sumusunod ng tiyak sa Kanyang mga patakaran. Hindi na natin gustong pakahabaan. Siguro magkikita tayong muli sa isa na namang talakayan, ukol pa rin sa pananampalataya at paglilinaw at pagliliwanag ng mga katuroang pinalalabong pilit kahit na malinaw at kahit na tiyak nilalagyan kayo ng duda. Tiyak na sinabi ni Hesukristo siya'y pinabayaan, pero ang sabi nila, ang kapabayaan ito'y kaligtasan. Saan nyo makukuha yung ganyang klaseng matuwid na kaisipan? Kapabayaan na nga ng Diyos, magiging kaligtasan pa. Kung siya pinabayaan, paano kayong ililigtas? Kung yung mahal na mahal niyang si Hesukristo pinabayaan, paano niya kayong iisipin pa para lamang tulungan? Hindi ba iniisip natin at sinasabi natin, kung meron sigurong pinakamamahalan poong may kapal, kung meron sigurong pinakamamahalang poong may kapal na nasa langit, o ang dakilang lumikha, ang Diyos, kung meron ng mahal, o kung isa lang ang mamahalin niya, sigurado akong walang pipiliin kahit na isang Kristiyano. Ang pipiliin niya, kung isa lang ang mamahalin, si Hesukristo lang. Paano niya nakuhang pabayaan? Hindi naman pwedeng sinungaling si Hesukristo kung siya ngayon na nasabing, bakit niyo ako pinabayaan? Pero kung sasabihin niyo nagsinungaling siya, hindi ko pa rin tatanggapin. At hindi pa rin tatanggapin ng mga Muslim na nagsinungaling ang isang propeta. Sa Islam, ang turo ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya sa ayah mula sa Quran, pagkatapos ng a'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, paano nga naman mapapatay
Yung kayang lumakad sa tubig. Hindi nila siya naipako sa krus. Paano nga naman nila maipapako sa krus yung kayang bumuhay ng patay at kayang pumigil ng bagyo o ng panahon? Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nila siya napatay, ni hindi nila siya naipako sa krus. Yun lang ang akala nila. Walakin syubbiha lahum. Yun lang ang akala nila. Ang itinuturong nangyari ay akala lang. Ang naipako, hindi pwedeng si Jesucristo. Ang naipako nila ay hindi si Jesucristo. Dahil ang turo tungkol sa kay Jesucristo ay iniakyat siya sa langit. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, bal rafa'ahu Allahu ilayhi. Sa halip, iniakyat siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng may kapal sa langit. Tanggap naman ng mga Kristiyanong siya'y umakyat sa langit. Tanggap na siya'y umakyat sa langit. Tanggap din ng mga Muslim na siya'y inakyat sa langit. Ang problema lang, pinipilit na siya'y ipako sa krus kahit na hindi siya naipako sa krus. Subhanallah. Alam nyo ba, mas mamatamisin pa ng poong may kapal na ipako sa krus ang lahat ng mga lasenggo sa mga Kristiyano. At ipako sa krus ang lahat ng mga nagsasama-sama at nag-uugnayang hindi naman kasal. Ang ipako sa krus ang lahat ng mga drug addict. Ang ipako sa krus ang lahat ng kriminal. Kaysa ipako sa krus yung kanyang minamahal na si Jesucristo. Mas gugustuhin pa niyang ipako sa krus ang lahat ng pari, ministro at mga pastor na mahilig mangolekta at magpakalat ng mga abuluyan. Mas gugustuhin pa ng Diyos na sila ang ipako at butasan ng pako pati na kanilang mga mata kaysa ipako yung pinakamamahal niyang propeta. Hindi pwede yun. Mas gugustuhin pa niyang ipako kayo kaysa ipako yung mga mahal niyang propeta. Hindi niya gugustuhin na ipako yung mga mahal niyang mga sugo na napili niya. Pagkatapos kayo magpapasarap at papasok na lang ng paraiso at maliligtas dahil lang sa naniniwala kayo na nangyari yung kapabayaan sa kanyang mga mahal. Ang totoo, yung katuruan ng crucifixion o katuruan ng pagkakapako kay Jesucristo, isang napakadelikado talagang katuruan. Una, sinabi ni Jesucristo, umano, siya'y pinabayaan. Pangalawa, inaakusahan ng poong may kapal ang Diyos na walang kayang gawin laban sa kakayanan ng mga Hudyo. Pero inyo ginusto namang Hudyong ipako sa krus, tapos ang Diyos nanonood lang, napanood niya, tiningnan lang niya na yung mahal niyang sugo, ipinako lang nila sa krus ng ganun-ganun lang, sinampal, tinagukan, nilagyan ng koronang tinik, pinahiya. Subhanallah, hindi yata papayagan ng Diyos yan. Kayo siguro, ipapapako na lang niya, pero ang mga mahal niyang propeta ay ililigtas niya. Napakahaba ng ating konklusyon, pero hanggang dito na lang. Sana'y kapulutan, hindi man ang aral. Sana'y kapulutan, hindi man ang aral. Kapulutan ito ng bagay na pagmumulan, ng pag-iisip ukol sa tamang pananampalataya at paghahanap ukol sa tamang daan dito sa lupang ito na pinagbigyan tayo ng kaisa-isa lang na pagkakataon ng poong may kapal. Hanggang dito na lang. Muli, ipinaabot natin ang isang dua o ang isa pang dua. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanggang sa muli, sa susunod pa nating mga talakayan, sumayin muli ang kapayapaan, pagpapala ni Allah at ang kanyang habaan. Itong muli ang inyong tagapagtalakay, ang inyong kapatid na si Muwahhid Abdul Qadir.